Isipin mo sandali ang huling pagkakataon na parang bumagsak ang mundo mo. Maaaring isang problema sa trabaho, isang relasyon na nasira, o isang sitwasyon na parang wala kang kontrol. Yung tipong kahit anong gawin mo, parang dinudurog ka ng problema. Maraming tao ang dumadaan sa ganitong pakiramdam. Pero may isang sinaunang pilosopiya na mahigit 2,000 taon nang ginagamit ng mga tao para manatiling matatag kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan nila. Ang pilosopiyang ito ay tinatawag na Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid o walang emosyon. Ang tunay na layunin ng Stoicism ay turuan kang maging matatag, malinaw mag-isip, at hindi madaling madurog ng mga pangyayari sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 Stoic Rules na makakatulong para manatili kang matatag kahit gaano kabigat ang problema. At ang nakakagulat, marami sa mga ideyang ito ay sinusuportahan na rin ngayon ng modernong psychology. Ang unang Stoic Rule ay ang pag-unawa sa isang simpleng prinsipyo na binanggit ng pilosopong si Epictetus. May mga bagay na kaya nating kontrolin at may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kapag hindi malinaw sa isang tao ang pagkakaiba ng dalawang ito, doon nagsisimula ang maraming stress at frustration. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Hindi mo rin kontrolado ang desisyon ng boss mo o ang biglaang problema sa ekonomiya. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon sa mga sitwasyong iyon. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na locus of control. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nakatuon sa mga bagay na kaya nilang kontrolin ay mas resilient at mas hindi madaling ma-overwhelm ng stress. Kapag natutunan mong tanggapin na may mga bagay na wala sa kontrol mo, nababawasan ang emotional burden. Hindi ka na nakikipaglaban sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Sa halip, inilalagay mo ang lakas mo sa mga bagay na kaya mong gawin. Ang ikalawang Stoic Rule ay ang pagtingin sa problema bilang isang pagsasanay ng karakter. Si Marcus Aurelius, isang Roman emperor at Stoic philosopher, ay madalas magsulat tungkol dito sa kanyang journal na kilala bilang Meditations. Para sa kanya, ang bawat problema ay parang training ground ng isip. Kapag may dumating na pagsubok, hindi ito agad nangangahulugan na malas ka o pinaparusahan ka ng buhay. Minsan ito ay pagkakataon para lumakas ang iyong kakayahan na mag-isip at magdesisyon. Sa modern psychology, may konsepto na tinatawag na growth mindset na ipinakilala ng psychologist na si Carol Dweck. Ang mga taong may growth mindset ay tinitingnan ang mga challenge bilang oportunidad para matuto at hindi bilang patunay na mahina sila. Kapag ginamit mo ang ganitong pananaw, ang problema ay hindi na isang pader na humaharang sa iyo. Nagiging parang hagdan ito na pwede mong akyatin para mas gumaling ka bilang tao. Ang ikatlong Stoic Rule ay ang pagkontrol sa interpretasyon ng isip. Maraming tao ang naniniwala na ang problema mismo ang dahilan ng kanilang paghihirap. Pero ayon sa Stoicism, hindi ang pangyayari ang direktang nagdudulot ng sakit, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin dito. Halimbawa, kung may nag-criticize sa iyo sa trabaho, maaari mong isipin na patunay ito na hindi ka sapat, pero maaari mo ring tingnan ito bilang feedback na pwedeng makatulong sa pag-improve mo. Sa psychology, ito ay konektado sa Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Isa sa mga pangunahing ideya ng CBT ay ang pag-challenge sa negative thinking patterns. Kapag natutunan mong baguhin ang interpretasyon mo sa isang sitwasyon, nagbabago rin ang emosyon na nararamdaman mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang kontrolin ang buong mundo para gumaan ang pakiramdam mo. Minsan sapat na ang pag-adjust sa paraan ng pag-iisip. Ang ikaapat na Stoic Rule ay ang pag-practice ng voluntary discomfort. Sa unang tingin, parang kakaiba ang ideyang ito. Bakit mo gugustuhin ang discomfort kung pwede naman itong iwasan? Pero para sa mga Stoic philosopher tulad ni Seneca, ang paminsang pagharap sa discomfort ay isang paraan para hindi ka madaling matakot sa mga problema. Halimbawa,
May mga stoic noon na kusang pumipili na mamuhay ng simple kahit may kaya sila. Ginagawa nila ito para ipaalala sa sarili nila na kaya nilang mabuhay kahit mawala ang mga bagay na kinasanayan nila. Sa modern psychology, may konsepto na tinatawag na exposure. Ginagamit ito sa therapy para matulungan ng mga tao na harapin ang kanilang mga takot. Kapag unti-unti kang nasasanay sa discomfort, nababawasan ang kapangyarihan ng takot. Hindi ka na agad natitinag kapag may dumating na problema dahil alam mong kaya mong tiisin ang hirap. Ang ikalimang Stoic rule ay ang pag-alala na ang lahat ay pansamantala. Isa sa mga pinakapaulit-ulit na ideya sa Stoicism ay ang konsepto ng impermanence. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang tagumpay ay hindi permanente, pero ganun din ang problema. Kapag nasa gitna ka ng isang mabigat na sitwasyon, madalas pakiramdam mo ay hindi na ito matatapos. Ang ikalimang Stoic rule ay ang pag-alala na ang lahat ay pansamantala. Isa sa mga pinakapaulit-ulit na ideya sa Stoicism ay ang konsepto ng impermanence. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang tagumpay ay hindi permanente, pero ganoon din ang problema. Kapag nasa gitna ka ng isang mabigat na sitwasyon, madalas pakiramdam mo ay hindi na ito matatapos. Pero kung titingnan mo ang mga nakaraang problema sa buhay mo, mapapansin mong karamihan sa kanila ay lumipas din. Sa psychology, ang kakayahang makita ang mas malawak na perspektibo ay tinatawag na cognitive distancing. Kapag lumalayo ka ng kaunti sa emosyon ng kasalukuyang sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang mga bagay ay hindi permanente. Ang problemang kinakaharap mo ngayon ay maaaring isang maliit na bahagi lang ng mas mahabang kwento ng buhay mo. Ang ika-anim na Stoic rule ay ang pag-focus sa pagiging mabuting tao kaysa sa pagiging perpekto. Maraming tao ang nasasaktan dahil iniisip nilang kailangan nilang maging perpekto sa lahat ng bagay. Kapag nagkamali sila, pakiramdam nila ay nabigo na sila bilang tao. Pero para sa mga Stoic philosopher, ang mahalaga ay ang character. Ang tanong ay, hindi kung perpekto ka ba, kundi kung nagsisikap kang gumawa ng tama. Ang mga pag-aral sa psychology tungkol sa self-compassion ay nagpapakita na ang mga taong marunong maging mabait sa sarili kapag nagkakamali ay mas mabilis bumangon mula sa failure. Kapag tinanggap mong bahagi ng pagiging tao ang pagkakamali, mas nagiging matatag ka. Hindi ka madaling madurog dahil alam mong ang pagkakamali ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ang ikapitong Stoic rule ay ang pag-alala sa mas malaking larawan ng buhay. Madalas kapag may problema tayo, napapako ang isip natin sa maliit na bahagi ng sitwasyon. Parang umiikot ang buong mundo sa problemang iyon. Pero ang Stoicism ay nagtuturo ng isang uri ng mental exercise na tinatawag na view from above. Ini-imagine mo ang sarili mo na parang tumitingin mula sa mas mataas na perspektibo. Kapag ginawa mo ito, makikita mo na ang buhay ng bawat tao ay bahagi ng mas malaking sistema ng mundo. Ang problemang kinakaharap mo ngayon ay isa lamang maliit na eksena sa napakalaking kwento ng buhay. Sa psychology, ang ganitong uri ng perspective taking ay nakakatulong para mabawasan ang anxiety at emotional overload. Kapag nakikita mo ang mas malaking larawan, nababawasan ang bigat ng mga bagay na dati ay parang napakalaki ng problema. Kapag pinagsama-sama mo ang 7 prinsipyong ito, makikita mo na ang Stoicism ay hindi lamang isang lumang pilosopiya. Isa itong praktikal na gabay kung paano maging matatag sa isang mundong puno ng uncertainty. Hindi nito sinasabi na mawawala ang problema sa buhay mo. Ang totoo, hindi mawawala ang problema. Pero ang pagbabago ay mangyayari sa paraan ng pagharap mo sa mga ito. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang kontrolado mo, kapag tinitingnan mo ang challenge bilang oportunidad, kapag marunong kang baguhin ang interpretasyon ng isip mo, kapag hindi ka natatakot sa discomfort, kapag naaalala mong pansamantala ang lahat, kapag pinipili mong maging mabuting tao kaysa perpekto, at kapag nakikita mo ang mas malaking larawan ng buhay, unti-unti kang nagiging mas matatag. Ang maganda pa dito, hindi mo kailangang maging philosopher o scholar
Para gamitin ang mga prinsipyong ito, pwede mong simulan sa maliliit na hakbang. Sa susunod na may problema kang haharapin, tanungin mo ang sarili mo kung alin dito ang kontrolado mo. Kapag may criticism kang narinig, subukan mong tingnan ito bilang pagkakataon para matuto. Kapag natatakot ka sa isang sitwasyon, paalalahanan mo ang sarili mo na kaya mong harapin ang discomfort. Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ito, parang sinasanay mo ang isip mo na maging mas matibay. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang mga problemang dati ay kayang-kaya kang durugin ay hindi na ganoon kabigat. Hindi dahil naging mas madali ang buhay, kundi dahil naging mas matatag ka. Iyon ang tunay na layunin ng Stoicism. Hindi nito binabago ang mundo sa paligid mo. Binabago nito ang lakas ng isip mo sa loob. Kung nakatulong sa iyo ang mga ideyang ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang content tungkol sa psychology, philosophy at mga practical na ideya na makakatulong sa mas malinaw at mas matatag na buhay. At kung gusto mong mas palalimin pa ang pag-unawa mo sa mga ganitong topics, ay check mo rin ang iba pa naming videos dito sa channel. Baka ang susunod na ideya na marinig mo ay siya ring makakatulong para mas lalo kang maging matatag sa harap ng buhay.